Hi! Nagti-TikTok ka ba? O nakanood ng TikTok videos? Kung hindi pa, baka kupal ka, boss! Hoy! Kupal! Alam nyo ba na ang TikTok ay isang produkto ng kulturang popular? Karamihan sa atin ay gumagamit nito. Kaya't mapapaisip ka na nga lang kung bakit nga ba maraming gumagamit ng TikTok. Kung ano nga ba ang naidudulot nito sa atin. Ano nga ba? Ang TikTok ay isang social media platform kung saan maaari kang gumawa ng iba't ibang mga content. Tulad ng pagkanta, pagsayaw, pagpapatawa, at marami pang iba. Noon pa man, marami na talagang gumagamit ng TikTok. Pero ngayon, mas talamak ito. TikTok dito, TikTok doon. Ewan ko ba kung bakit sobrang addict nila sa TikTok. Basta ako, hindi ako magti-TikTok. At walang sino man ang makakapilit sa akin na mag-TikTok. Oy pre! Hey, bakit pre? Pakita mo, Ito pre. na ba itong bagong training? Bakit pre yan? Ano to pre, maganda tong sayo na to. Sayo pa yan. Gogoy ako pre, hindi ako marunong. Kamaan, kaya pala na. Okay, 1, 2, 3, go! Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. O nakita niyo na, isa iyan sa naidudulot ng TikTok. Nagiging banding ito ng mga magkakaibigan at natutuklasan din natin ang ating pansariling talento. Bukod pa dito, ay marami pang ibang naidudulot ang TikTok. Merong mabuti at meron din namang masama. Isang masamang epekto ng TikTok ay ang bullying. Malaya tayong gawin ang anumang uri ng content na nais natin, ngunit hindi natin makokontrol ang iisipin at magiging reaksyon ng mga tao tungkol dito. Tulad na lang nito. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. Mary! Ikaw mo nakinintay ang TikTok. Ano ba yan? Pangit naman ng sayaw. Kaya nga parang bulating lasin yun eh. Kaya nga, ba't pinapakita mo pa sa akin? Wala lang, kasi ang pangit talaga na offense pero dapat hindi na siya nagti-TikTok. Dapat binaban yung mga ganyan eh. Sa halip na asarin o pagtawanan natin sila, dapat ay suportahan na lang natin sila. Lalo na kung ito ay nagpapasaya sa kanila. Isa pa sa mga hindi magandang naidudulot nito ay na-expose tayo sa mga malalaswang content. Isa sa halimbawa ay ang nag-trending na video na ito. Boss, masama yan. Magbago ka na. Kupal. Bukas ang TikTok para sa lahat, anuman ang iyong kasarian o edad, ay maaari ka magkaroon ng access dito. Kaya't hindi maganda ang pagkakaroon ng ganitong klaseng content. Hindi lahat ng mga nakikita o nababasa natin sa TikTok ay totoo. At ayun ang isa sa nagiging sanhi ng isa pang hindi magandang naidudulot ng TikTok, ang misinformation. Huwag tayong basta-bastang naniniwala sa mga nakikita o nababasa natin. Lalo't kung wala naman tayong sapat na ebidensya sa mga yon. Kung ayaw niyong matulad pa kanila. Patay na daw si Rockmar. Ito ba yan? Ito, nakita ko sa TikTok, te. Ay, hindi talaga dati tayo nantay yung mga matay. Ano sa inyo? Patay na daw si Rockmar. Paano patay? Itong kakapusa lang nasa IG oh. Nasa page sila ng family nila. Huwag na kayo maging arte, mga tanga ka dito. Matuto tayong suriin ang mga pinagbulan ng mga impormasyon bago natin ito paniwalaan. Hello! Isa sa mga negatibong epekto ng TikTok ay ang pagkasayang ng oras at productivity. Marami sa mga gumagamit nito ay nauubos ang oras nila sa kakagugol pa lang sa pag-scroll sa TikTok. 99, you want...
tatlong dahilan bakit madalas kang magagusto sa taong hindi ka naman gusto. Putang ina, oh. Nakasanayan mo lang. Maaring dahil yun ang kinalakihan mo. At yun ang pamilyar na dynamic sa'yo. Ang mag-crave at masatisfy na habulin ng mga taong Sa dami ng nakakaenganyong content sa TikTok, hindi natin mapapansin ang pagtakbo ng oras. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, masasakripisyo ang ating oras na para sa mas importanteng bagay tulad ng pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya't maging mapanuri at disiplinado tayo sa paggamit ng TikTok. Magandang libangan ito. Ngunit kailangan natin bantayan ang ating sariling oras upang hindi ito masayang. Ang isa pa sa hindi magandang epekto ng TikTok ay ang pagpapalaganap ng negatibong kompetisyon. Dahil sa mga content na nagiging viral, maraming kabataan ang nape-pressure na sumabay o mas maging magaling sa iba. Tulad na lang nito. Galing naman nila, masubukan nga. Grabe, di ko talaga kaya. Don't get so far away. Ang pangit, gagi. Hindi naman masama mag-effort, pero kung nagiging sanay ito ng anxiety o pressure para lang makakuha ng likes, hindi na to health. Isa pang negatibong epekto ng TikTok ay ang pagbaba ng self-esteem ng ilang tao. Dahil sa mga unrealistic beauty standards at perfect lifestyle na pinapakita ng iba, marami ang nagkakaroon ng insecurity o tinatawag nating self-doubt. Katulad na lang nito. Ang ganda niya. Tapos ako. Sa halip na ma-inspire, ay may mga taong naaapektuhan sa mga ganitong video at hindi nila nadadama na sapat sila. Kaya, lagi nating tatandaan na ang social media ay hindi palagi nagpapakita ng totoong buhay. Hey, at sa huli, mahalagang alam natin na may mabuti at masamang naidudulot sa atin ang TikTok. Nasa atin ang responsibilidad na gamitin ito ng tama. Ang TikTok ay magandang libangan at paraan para maipakita natin ang talento, makapag-banding, at para matuto. Pero syempre, kailangan pa rin nating maging mapanuri at alamin ang ating limitasyon sa paggamit ito. Huwag tayo basta-basta nagpapadala sa mga bagay na nakita natin. Alamin natin kung ano ang totoo. Maging maingat sa gagawin natin at huwag hahayaang masayang ang oras sa mga bagay na hindi nakakatulong. At palagi nating tatandaan, TikTok man o anumang social media platform, dapat natin itong gamitin may tamang desisyon at disiplina. Sa ganitong paraan, makikinabang at mas magiging maganda ang epekto nito sa ating buwan. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Tapos na. Sasabihin mo na line mo. Ang ganda niya. Uy, parang nagiinit ka dun. Hi! Tuharap na. Hi! Saga nakakatakot. Hey! Ano? Ang TikTok ay isang social media platform kung saan maaari kang gumawa ng iba't ibang mga content gaya ng pagsayaw, pagkanta. Magkaiba yung energy nila. Boss, magbago ka na. Hi, nagtitiktok ka ba? Yung anong quality pa? Gago, maganda to play. Okay na yan. Hindi ka nagsalita. Hindi. Matuto nating... Ah? Na, kupal. Tapos, Sa paggamit ng TikTok. Go! ang isa pang hindi magandang epekto ng putang ina. Grabe, kulang na lang asinan yan. Parang Maraming salamat. Saya panonood. Hatid na nagrem
Group 1, Andre, Clarence Kiss, Joshua, Milo and Dimenri, Janelle, Ramuel, Clarence Christopher, Good Bie,